Magandang umaga po na mga kapatid ko. Ang pagninilay sa Biblia ngayon ay Kolosas Kabanata 13, talata 12 sa 17. Kaya bilang mga banal at minamahal ng mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging magpakmalasakit, maganda ang kalooban, magpapakumbaba, mabait at magpatis. Magpasensyahan kayo sa isa-isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmamahalan kayo dahil ito ang magtutulong ng tunay na pagkakaisa. Pagkarin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Sa pagkabilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Tapatin kayong maging magpapasalamat. Itarin ninyo mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa-isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umaawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoon Jesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Panghabang buhay. Ito ang pamagat ng Daily Bread. Narinig mo ba ang slow fashion? Pinasikan hashtag na ito para labanan ng industrial tinatawag na fast fashion. Binubuo fast fashion ng mga murang damit na madaling palitan. Ang mga damit na mabilis na wala sa uso, kaya mabilis ang tinatanggal sa merkado. Sa kabilang banda, layunin naman ang slow fashion movement na hikayatin ang mga taong huwag laging makisabay sa uso, na hindi kailangan bumili ng maraming damit. Ang kailangan ay bumili ng mga damit na gawa sa dekalidad na materyales sa siguradong magtatagal. May nakita akong napakahalagang aral mula sa slow fashion movement. Hindi dapat madalin ang lahat ng bagay. Tulad lang na pagbabago ng ating pagkatao mura na makakilala tayo kay Kristo. Sinabi ni Apostle Pablo sa Kolosas 3 na isang mahabang proseso ng pagpapagong ito. Hindi ito parang pakikisabay sa uso na madali at mabilis mawala. Sa halip, unti-unti at habang buhay sa pinagsisikapan ang pagpapagong ito. Kaya, sa halip na gumamit tayo ng mga usong damit o bagong ideolohiya ng mundo, idamit natin sa ating sarili ang pagmamalasakit, kagandahang loob, pagpapakumbaba at pagpapasensya. Huwag nating madaliin ang proseso ng pagbabago ng Diyos sa ating puso. Gayon din sa puso ng ating kapwa. Ito ang susi upang magpamuhay tayo na may kapayapaan kasama nila. Manalangin tayo. Panginoon, isinusuko ko po ang pagnanais ko sa iba't ibang bagay. Kapaling ng kakwententuhan ng umumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang binabalikan mo ang iyong araw ay pagnilayan ang tanong na ito. Naienganya ka ba ng makisabay sa uso? Paano mo ito malalabanan sa pamamagitan ng kasiyahang alok ni Kristo?